Alam naman po natin yung pagre-resign ng ating Vice Presidente, mga kababayan, sa Department of Education. So ngayon, tanong ng mga reporter, "Pangulo, ano masasabi mo sa ganito, ganyan?" Desisyon niya yun, eh, wala akong masasabi, 'no? Ngayon naman po, merong pahayag ulit ang ating Vice Presidente na hindi na ako magse-serve in another cabinet post sa Marcos administration. Unang-una, siguro baka hindi kaya dahil nga po ang Department of Education ay hindi na kinaya ng ating Vice Presidente. Ang sagot po ng ating Presidente, ng ating Pangulo, okay, I don't need to react. That's her decision. So, kumbaga parang no comment na ako diyan. Kasi naman po mga kababayan, bakit hindi magkakaganito ang pangulo natin? Tipo bang parang nagpapahabol ang vice presidente, ganito, ganyan, kapagka bumanat, ano, kailangan hihintayin nila kung ano ang sagot ng pangulo, babanat ulit, tipo bang magpapahabol? Parang isip bata po mga kababayan. Yung nagiging, o yung pinapakita ng vice presidente mga bossing, parang naglalaro lang po, eh. Ano, tignan mo na lang yung sa ano niya, bakit hindi ka dadalo ng SONA? Eh, kasi ganito, ano tawag dun? Lagi kong nakakalimutan yun. Ina-appoint ko ang aking sarili bilang designated survivor. Madami po ang hindi nakaintindi doon sa kanyang gustong sabihin, mga kababayan, pero ano ang sabi ng Vice Presidente? Eh, kung hindi niyo naintindihan, hindi ko na ipapaliwanag yan. Hindi niyo kailangan ng pagpapaliwanag. Sa atin po, bawat isang Pilipino, mga kababayan, mahalaga po at importante na maiintindihan natin ang mga pinapahayag po ng presidente, pangulo, kahit po ng mga senador, kahit po ng mga congressman natin, mga bossing. Siyempre, kapag ka vice presidente ka, konting adjust, ipaliwanag mo ng maigi, hindi yung maiiwan sa utak natin, mga bossing, na may mangyayari ba sa pangulo? Sa darating na SONA? Ganito ba ang mangyayari sa pangulo? O meron bang pagsabog na mangyayari doon sa lugar ng pangyayarihan ng SONA? Hindi yung, kung hindi nyo naintindihan, hindi nyo deserve ng explanation. Tipo po bang parang laro-laro na lang po, mga kababayan? Tipo po bang parang wala ng kaseryosohan po? So ngayon, ang reaksyon ng Pangulo, okay. Hindi ko na kailangan mag-react dyan. That's her decision. Oh. Ang tanong po, mga bossing, meron pa po kayang kasunod? Pagbibigyan pa po kaya? O bibigyan pa po kaya ng departamento para kanyang pangunahan ang ating Vice Presidente? Kapag kaganyan, mga bossing, hindi mo na gampanan ng maayos yung trabaho mo doon, parang, wait lang, baka ganun ulit ang mangyari. So ngayon, siguro, inunahan na ng VP. Feeling ko, hindi na ako mabibigyan ng posisyon kasi, eto namang Department of Education ay hindi ko nagampanan ng maayos. Mismong siya po yung umamin diyan, no? Na nakasalalay doon sa mga nakapaligid sa kanya. 'Di ba? Nakasalalay sa mga nakapaligid sa kanya yung kanyang magiging desisyon. Na eto pong mga OTAP vloggers, sabi "O tingnan mo, nag-resign na yung mga undersecretary sa Department of Education." Wait lang, sino ba yung mga yun? Appointed din ni Sara yun, eh. Mas maganda nga yung ginawa nila na mag-resign sila. Kaysa naman nandoon sila, tapos magiging bitter sila na ang almusal po nila, mga kababayan, ang palaya, araw-araw. Hindi sila makikipagtulungan sa bagong sekretary na dating senador natin na si Angara. Wala din pong mangyayari. Baka hatakin lang po pababa.
Yung pagre-resign nila yon, tama lang po yun. Para makapaglagay ang bagong sekretary nung mga tao na alam niya, na loyal sa kanya at makikipagtulungan na maayos. 'Di ho ba? Siguro natatabangan na din, sige, kayo naman nag-umpisa nito. Sa mga mautog-mautog ninyo, kayo naman ang nag-umpisa nito. Bahala na din kayo sa kasi yan po, mga kababayan, yung pagkakasabi po ng Pangulo, "Okay, I don't need to react. That's her decision." Parang gano'n na lang po yan, bahala na kayo. Iniisip ko po baka itong bahala na kayo. Bahala kayo, desisyon niyo na yan. Hindi ko na kailangan mag-react diyan. Parang bata na lang tayo dito, Biglang sinabi, "Papasukin na nga yung ICC." Sige na nga, papasukin niyo na nga. Sinisigaw na din ng higit sa kalahating, Pilipino ang sumisigaw na sa ICC. Papasukin niyo na, 'no? Makukulit itong mga ito, Sir Mark, paimportante pa siya. Sino ba siya? Sabi ni Jose Vivas. 'Di ba? Para lang siyang bata katulad ng ibang newly appointed cabinet ni PBBM na sinipa. Ganyan na lang talaga magiging reaksyon ng ating Pangulo, mga bossing. Ganyan na lang po. Kasi parang pahabol, magsasalita ng kahit na ano, hindi i-explain. Tapos medyo tampo, hindi na ako magse-serve ng kahit anong cabinet post sa Marcos administration. May inalok ba? Parang wala naman. 'Di ba? Kapag ganyan po tapos hindi mo nagampanan, ano po ang magiging ending nun, mga bossing? Siyempre, naku, failed, Wag na lang. Iba na lang muna. Baka mamaya yung susunod na posisyon na ibigay ko, mag-failed ulit. Pero ako nakikita ko ho 'to, mga kababayan. Umpisa pa lang 'to, mga panahon, ilang linggo, ilang buwan, 'pag uminit ng uminit at narinig ng Pangulo na isinisigaw ng sambayan ng Pilipino, o wag lang sambayan ng Pilipino, magagalit po yung mga OTAP supporters at OTAP vloggers kapagka sinabi natin sambayan ng Pilipino. Sabihin na lang natin na lagpas kalahati ng mamamayang Pilipino ang sumisigaw na po, mga kababayan, na papasukin ng International Criminal Court. Magagalit si Bato niyan. Manggigigil si Bato niyan. Hindi na naman makakatulog si Bato niyan. Di ba? Ilang araw hindi nakakatulog do si Bato de la Rosa. Nung uminit po yung pagkakasabi ni dating Senador Trillanes na papasok ang ICC. The only way Sara will get that highest position pag may nangyari kay PBBM. Parang sinabi mo, Tagalognak na hindi mananalo sa eleksyon, si VP Sara. Di ho ba? May umiiyak dito ng todo tanggol kay VP. Itago natin sa pangalang Simpicelli. Yan nyo lang siya dyan. Hay, nako. Meron palang OTAP supporter sa loob ng channel natin. Anyway, mga kababayan, yan po muna ang ating mga tatalakayin sa umagang ito. Mamayang gabi, mga bossing. Mamayang gabi, naka-live po tayo, no? Sa ganap na alas 9 o alas 10 ng umaga po. Okay? 1,081 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share dito sa ating channel. Shiro Kansaki, Ma'am Chris Rose, paalam po sa inyong lahat, mga kababayan. Lagi po niyong tatandaan, saludo po si Mark Ramos sa mamamayan natin o sa kapwa natin na lagi pong nakasuporta sa gobyerno ng Pilipinas at sa Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat and God bless po. Mabuhay po tayong lahat.